Matindi rin tong kwentuhan kay Digamo. Ang tindi nito. Ito, Digamo slay planned since December. Diyos ko, Disyembre pa rin pinlano. Itong kay pagtira kay Digamo. Sabi, they were gathered, they were briefed in a particular place, in a safe house, so that when they have an opportune time, they will launch the attack. Saying the hitmen came from Visayas and Mindanao. And alam naman natin, di ba, yun yung, what do you call this? Mga dishonorable discharged. Yung military, yung mga pumatay kay Digamo. Pelares still declined to identify their suspected mastermind, but he said they now have in custody 4 suspects, Joric Labrador, Joven Javier, Benji Rodriguez, and Osmundo Rivero, who all agreed to cooperate. So yun, putik, ilalaglag nila yung mastermind. Ito ngayon, just go! Suspect say Kong Teves ordered hit on Digamo. Eto na, yan na. Panoorin natin yung balita nila. Paano nila nasabi na si Congressman Teves ang mastermind sa pagpaslang kay Governor Digamo? June ngayong araw nakatakdang magbigay ng sinumpaang salaysay ang 2 suspect sa National Bureau of Investigation. Hindi nila personal na nakita, pero anila nalaman lang nila ito sa pamamagitan ng middleman na nag-recruit sa kanila. Pinangalanan ng 2 suspect ang umano'y mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Digamo. Ayon sa isa sa mga suspect na si Joric Labrador, si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves ang alam niya na mastermind sa krimen. Bagamat hindi niya ito nakita ng personal dahil ang middleman lang na nagngangalang Marvin ang kanilang nakakausap, pero inalam umano niya ito kung sino ang may-ari ng lupa at safe house na pinagdalhan sa kanila. Si Congressman Teves yung pagkaalam. Kasi yung safe house namin, yung may-ari ng nagtanong kasi ako kung sino may-ari. Bakit sila nagte-testimonya sa press? Sa lupain doon. Okay. Ano po? May mali dito, may mali. Sorry, I have to cut it short. Pero kanina ko pa napapansin, may mali dito. Nasaan ang counsel nitong mga to? Dapat may abogado na silang kasama ngayon. At bakit sila hinayaang magsalita sa press? Ito yung sinasabi ko na na parang similar sa kay Percy Lapid. Teves to. Teves. Sino pong Teves yung sir? Wala pong yung pangalan ng sinabi. Ang alam umano niya, magsisilbi lamang siyang security escort. Hindi niya umano alam na si Governor Digamo pala ang kanilang target. Nasaan mga abogado nyo? Binigyan pa ito ng abogado? Ayon kay Labrador, security Mate-technical perimeter lang ang kanyang partisipasyon kaya wala umano siya sa loob ng bahay nang mangyari ang assault. Umamin naman ang isa pang suspect na si Benji Rodriguez na kasama siya sa nag-assault sa bahay ni Governor Digamo. Sabi niya, nasa likuran siya. Testimony na to eh. Hindi na sama ko sir kasi yun ang binigay ng trust sa amin sir. Opo. Saan ka pwesto? Dahan sir? Sa area? Nakapwesto? Sa pwesto ako sir. Natural, press yan. Yes sir. Pero alam niya umano na si Governor Digamo ang target dahil pakilala sa kanila drug lord at umano ito at maraming kalaban. Sabi ni Rodriguez, kararating lang nila sa lugar. Isang gabi lang daw sila natulog doon. Bagamat nalaman niya na matagal na pala ang planong pagpatay. Ang middleman na si Marvin lang din umano ang kaniyang nakakausap. Si Marvin nga sir. Okay. Yung nagkuhan sa amin. Sino nag-utos kay Marvin? Si Kong daw sir. Sinong Kong? Teves sir. Kong Teves. Okay. See, that's... Wala din umano sila nga magawa kung di sumunod dahil mayroon ding nakabantay sa kanila. 20,000 piso aniya ang nakuha nilang pera, advance sa sahod nila para sa isang buwan. Ang alam ko sir, 20,000 Sworn statement pa to. Kinuha sir na pera. Advance namin yung sahod sa isang buwan. Walang sinabi. Details na yan eh. Sa ngayon ay nananatili sa kustodiya ng NBI ang 4 na suspect. Handang-handa rin umano silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng pamahalaan. Pero natatakot sila para sa kaligtasan ng kanilang mga pamilya.
Sabi ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla, hindi pa nila nababasa ang statement ng mga suspect pero makakapagpabilis ito sa pagresolba sa kaso. Samantala, nag-utos na si Secretary Remulla na kausapin na ang mga suspect para pawiin ang pangamba ng mga ito para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Ayon kay Remulla, 3 hanggang 4 ang tinitignan nila na nagplano sa pagpatay sa gobernador. Sa ngayon ay naghihintay pa tayo ng ilalabas ni pahayag ni Congressman Teves hinggil dito sa lumabas na akusasyon na laban sa kanya. Pero sa mga naunang pahayag nito sa Facebook ay sinabi nito na mayroon lamang ibig mandawit sa kanilang pamilya sa krimen. Kailan may execute yung sinumpang salaysay? Nung dalawa na yan, kailan nila ay gagawin yun? Kasi wala pang sworn statement. Yun ngayong araw, nakatakda na kuhanan itong dalawa ng sinumpaang salaysay. Kasi yung dalawa na nauna, nakuhanan ni sila ng sinumpaang salaysay sa NBI. Bali ngayon, 4 na sila na nandoon sa NBI Custodial Facility. Itong lahat ng suspect na nahuli ng ating mga otoridad, nandun na sila lahat sa NBI Custodial Facility, Jun. Alright. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ang weird talaga nito. Sobrang weird ng ginawa nila dito. As in, sobrang weird. Una, mga kotsero, dapat hindi nila pina-interview. Nasa loob na ng NBI yung mga press eh. Nasa loob na ng NBI. Dapat hindi pina-interview ng NBI. Kasi wala pang sworn statement. Even if merong sworn statement, dapat hindi nila pinapakausap itong mga to sa press. Bakit? Kasi for one thing, it will weaken their case. Malalaman na ngayon nung kabila yung argumento nila. Number 1. O di makaka-prepare ngayon si Atty. Topacio. Mamaya pakikinggan natin siya. Di ba? Paano kapag trial na? Ongoing yung trial. May sinabi sila sa sworn statement. Tapos babalikan nila to. Yung defense. Sabihin, pero sinabi mo dito sa interview mo with UNTV or News 5 or whatever. Or GMA or whatever channel, ang dami ng mga press doon. Sinabi mo dito, ito yung nangyari, tapos sa sworn statement mo, iba. O di na-discredit mo na agad yung suspect mo. Pero ngayon, alam na ng buong Pilipinas. Pati yung defense, si Atty. Topacio, alam na rin niya yung discarte. Ngayon, ang abogado po ni Congressman Arnie Teves, si Congressman Ferdinand Topacio. Attorney, magandang umaga po. Bagamat wala pa nga pong formal complaint, attorney, para po sa Digamo case, paano po tinanggap ng inyong kliyente ang balitang ito? Well, mahirap po kasing mag-react pa, Sir Ted. Gayong sketchy pa po ang aming informasyon. I would say na ang aming pong magiging reaksyon ay kung makikita na po namin yung kung magpa-file po sila ng formal complaint before the DOJ or any prosecution office, dapat pong makita po muna namin yung ebidensya. Kasi syempre po, we cannot rely on what we hear from media reports. May mga opinion pong kahalo yan, etc. So right now, we are receiving it with caution, yung mga impormasyon. Hats off din ako kay Atty. Topacio. Magaling na abogado yan. At saka kaalyado natin yan si Atty. Topacio. Pero hindi naman siguro nakikiright on. Matagal na raw ito iniimbestigahan ng CIDG, 3 taon na raw. Simula 2019. Ngayon daw po may ginaganap na mga o nangyari ng raid sa ilang pong bahay ni Congressman Teves sa lalawigan? Opo, nabalitaan ko nga po yun. At kanina umaga yun. Kinalulungkot ay wala naman pong problema. Ang ating pulisya naman, ang ating judicature ay meron pong talagang kapangyarihan na mag-issue ng search warrants na i-implement ng ating kapulisan. Ang kinalulungkot ko po, may mga tao po roon na maaring mag-witness naman doon sa raid. At may mga abogado na rin po kami naka-standby doon kasi na-anticipate na po namin na ito na yung susunod na mangyayari. Ay pinalabas po sa mga tahanan ni Governor Teves at ayaw naman pong papasukin to witness the raid. So I just hope that all the safeguards na nandoon po sa ating batas sa pagpapa-implement ng isang search warrant ay sundin po ng ating kapulisan. Opo. Attorney Topacio, you sound like very confident na inosente ang inyong kliyente dito. Of course, he has to. Wala pa nga pong official complaint o formal complaint na nahihain po. Trabaho niya yan eh. Bakit po? Sapagkat wala naman po talaga siyang ginagawa eh. Ako po naniniwala na pagka ang tao wala talagang ginawa, sooner or later, kahit merong mga tao na gusto siyang i-persecute,
ipitin, idiin, in the end, kasabihan nga tayo that God sees the truth but wait. So maaring maibit siya ngayon, maaring masama yung pangalan niya because alam niyo, natural lang naman, not just in the Philippines but in any country, pag high profile case, there is a feeding frenzy, marami naging instant experts, everyone is riding on the popularity of the case. Pero in the end, I've seen it so many times kay Governor Reyes ng Palawan, kay President Arroyo, kay President Estrada, yung kanyang tax case, lahat po yan hinawakan ko. Madugo, sabi nga ni Winston Churchill, it will be bloody and painful, it will be difficult. But in the end, kung ang tao ay inosente, ay mapapatunayan po natin yan. Chacha, good morning po. Yes po. Kamusta po ngayon si Kong Teves, pati po ang pamilya niya? Well, I cannot say that in detail sapagkat phone conversations lang po kami. Of course, yung pamilya niya po ay nababahala sapagkat kahapon po o kagabi, yung kanya pong isang anak ay gustong bumalik dito sa Maynila pero pinigilan po ng ating kapulisan nang hindi namin malaman kung anong kadahilanan. Ay wala naman pong charges. Anak lang naman po siya. Hindi pa naman walang formal charges before the court or even the prosecution yung kanyang ama. So nababahala po sila nang nagkakaroon po ng pattern of harassment. Alam nyo nga po, itong nakakatawa pati yung mga negosyo ni Congressman Teves, iniipit na. Yung kanyang negosyong small town lottery, na wala namang kinalaman dito sa kasong to. Hinaharas siya ng PCSO. So, they are afraid na, alam nyo po kasi, Ma'am Chacha, ito nga sabi ko, kaya ako I pleaded for a sobriety kasi pag may mga high government officials na ang pronouncement nila ay parang guilty na yung isang tao na iniimbestigahan pa lang. Along the down the line, yung mga subordinates nila, they feel that that is a license to commit impunity against a person who has not even been formally charged of a crime. So kaya ang aking panawagan, maghinahon po tayo. Person is presumed innocent until proven otherwise. Sinabi ng nating Korte Suprema, accusation is not synonymous with guilt. So, hintayin po natin yung proseso at kami naman, lalahok naman po kami sa proseso. Ang pangit lang ng side ni Atty. Topacio kasi nandoon siya sa side ng medyo yung kumbaga sa side ng bad guy . So parang ganoon yung dating. Ang dali lang kasi parang kung ikaw yung abogado ni Kong Teves, how will you defend yung magkapatid? Kasi andali kasi ikabit nung intent. Madali ikabit yung intent . So ngayon, you have to be, as the lawyer, kailangan i-disprove mo yun na meron silang intention, na merong intent o may motibo o whatever. Ni-raid kanina, di ba? Ayan, nakakuha ng loose firearms. Ayan, dami. Kulang pa raw yan, sabi. Marami pa raw yan. May search warrant sa mga bahay. Tapos ang nakuha ay isang hand grenade, isang 45, isang 40 na may magazine, rifle scope, 45, 40 caliber pistol bullets. Ito naman para yata ito dun sa kaso noong 2019 nga. Yun yung itong search warrant na to para doon. May request siya, si Teves, na hanggang April 9. Pero hindi valid yung request until you will specify the country that you are going to. Sinabi namin yung house rules na kailangan nakaspecify yung country and then the specific date in that country. Yun daw yung kulang. For a personal foreign trip to the US covering the dates February 28 to March 9. The Visayas congressman reportedly sought stem cell treatment there. Velasco has said that keeping track of so long travels out of the country is purely a ministerial task. So yun. So hindi na-aprobahan yung kanyang request kasi nga hindi sinabi kung saan siya pupunta. Nasaan siya ngayon? Kasi nakalis na rin ng Amerika according to Sec Boying Remulla. Saan kaya pupunta to? Itong kaso ni Digamo, no? DOJ has to shape up when it comes to keeping information from the public. Although syempre karapatan naman, wala pa naman yan sa kumbaga pagkatapos pa lang ng inquest. Before arraignment, wala pang yan, hindi pa covered ng sub judice yan. Before everything that comes out before arraignment, hindi pa yan covered ng sub judice. So, from arraignment onwards, ayun, wala na yun, dapat tahimik ka na.
even then, sana po, SOJ, let's have a control over our over information being disseminated on media. Si PBBM has already ordered a task force that will investigate this. So let's hope for the best. Regardless of kung saan man kung saan man tumumba tong scales of justice ni Lady Justice. Yeah. Kung saan man tumumba yan, it's going to be justice served.